Tiniyak naman po ngayon ng pamahalaan ng patuloy na pagsugpo ng kahirapan sa bansa at makamit ang inclusive growth. Ayon po kay PCO Secretary Sunny Coloma, malaking bahagi po ng 2014 national budget ang ilalaan sa mga programang tutulong sa mga mahihirap. Narito po ang kanyang pahayag. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na maibsan at tuluyang mapawi ang kahirapan sa ating mamamayan na nakahanay sa mga itinuturing na nasa laylayan ng lipunan. Sa panukalang 2014 pambansang budget, malaking bahagi ang inilaan ng pamahalaan upang tustusan ang mga programang direktang magbibigay kalinga sa humigit kumulang na 4.3 milyon na pinakamahihirap na pamilya sa buong bansa. Pangunahin na sa mga programang ito ang pinalawig at pinahusay na Conditional Cash Transfer o CCT program na pinag-uukulan ng DSWD ng 62.6 bilyong piso sa susunod na taon upang ibayo pang palakasin ang estratehiya para sa paglaban sa kahirapan at paglilinang panlipunan. Sa naturang halaga, 12.3 bilyon dito ang inilaan para masakop sa programa ang tinatayang 10.2 milyong kabataan na nasa edad 15 hanggang 18 upang tulungan silang makatapos ng high school at mabigyan ng pagkakataong makahanap ng maayos na kabuhayan. Bahagi din ng CCT ang paggugol ng 2 bilyong piso para tulungan 7,000 pamilya na naninirahan sa lansangan, maging ang 116,000 na katutubong pamilya o indigenous families na walang tiyak na matitirhan, kabilang na ang 8,756 na mapaglakbay o gumagala sa iba't ibang lungsod at urban centers sa bansa. Ang kasalukuyan, ipinatutupad na ang CCT sa mahigit 1,600 na lungsod at munisipalidad sa 79 na lalawigan sa lahat ng 17 rehiyon ng bansa. Umaabot na sa lagpas 3.9 milyon na pamilya ang saklaw ng programa na hahati sa mga sumusunod: 1.6 milyon sa Luzon, 1.4 milyon sa Mindanao, at 801,293 sa Visayas. Bukod sa CCT, naglaan din ang pamahalaan ng 3.1 bilyon para mabigyan ng pensyon na nagkakahalaga ng 500 piso bawat isa ang mahigit sa 479,000 na pinakamahihirap na matatanda na nasa edad 77 taon patala sa National Household Targeting System o NHTS na pinapangasiwaan ng DSWD. Tutustusan din ng pamahalaan ng mahigit sa 922,000 ang programang Payapa at Masaganang Pamayanan. Pamana, lagay ko 922 million yun. No? Dahil pinapatupad ng tanggapan ng tagapayo ng Pangulo sa prosesong pangkapayapaan, Presidential Advisor on the Peace Process, para sa iba't ibang proyektong pangkabuhayan sa mga lugar at bayan na nasa gitna ng kaguluhan o conflict-affected areas. Ang lahat ng programang nabanggit ay bahagi ng pangkalahatang layunin ng Pangulo na maisulong at maisaganap ang makabuluhan at sama-samang pagsulong o inclusive growth sa huling 3 taon ng kanyang termino.